Hi guys and welcome back to my channel. So today, yung gusto kong pag-usapan is something na related dun sa na-experience namin ng wife ko recently. Actually, hindi naman siya bago lang. Madalas naman talaga, especially sa mga Filipino or not just Filipinos, madalas sa mga immigrants dito sa Canada, mapapansin nyo na actually very predictable yung approach, yung tanungan. So recently, actually this week, meron akong nakausap na isang Filipino. Nasira kasi yung tubig sa office and part ng trabaho ko, syempre, i-supervise para maayos yun. And nagkataon, Filipino yung gumagawa. And then, nagtanong siya, the usual, no? Matagal ka na ba dito sa Canada? Saan ka sa atin sa Pilipinas? And very, halos pareho yung na-experience din ng wife ko sa work naman niya. May bagong Filipino na nag-start, bago niyang office mate, and ganoon din. So, the usual na tanungan, matagal ka na ba dito sa Canada? Saan ka sa atin sa Pilipinas? Mga ganyan. And then, andyan na yung golden question. Saan ka nakatira dito? And, nagre-rent ba kayo? Or, sarili niyo na ba yung lugar niyo? So, yan yung golden question. Bakit? Siguro, lahat naman ng immigrants yan ang dream nila. Yung magkaroon ng stable life, magkaroon ng sarili nilang bahay dito sa Canada. Which is ironic kasi right now, here in Canada, yan yung isang pinakamalaking issue, yung affordability ng homes. Marami nagsasabi na for first-time home buyers, parang imposible na makabili sila ng bahay. So I think napapanahon, gusto ko i-share kung paano nga ba kami nakabili ng sarili naming bahay within 5 years of staying here in Canada. Alam nyo guys, yung mga immigrants dito sa Canada, or probably sa lahat naman ng immigrants around the world, halos pare-parehas lang experience niyan. Hindi na masyado nagkakalayo. Siguro merong ibang mas mahirap yung experience, or meron din namang mas suwabe lang yung experience nila habang nagsisimula dito sa Canada. But with all things being equal, paano nga ba magkaroon ng sariling bahay? Share ko lahat yan, yung mga tips and mga secrets namin kung paano kami nakabili ng bahay namin. And siguro, papakita ko na rin kung ano na ba yung itsura ng bahay namin ngayong naayos na namin yung loob. So, let's go! Ito yung labas ng bahay. So, tara, pasok tayo. Ito sinut ko nung end of December to January. Yan, yung entrance. Alright, so as promised, ano nga ba ang sikreto para makabili ng bahay dito sa Canada in 5 years? Or shorter kung talagang driven kayo. So yung number 1 dyan, build your credit score. Paano? Kailangan nyo mangutang. Tama, you heard me right. Mangutang sa bangko. Magsimula muna kayo sa credit card. Maliit lang muna na limit, pero make sure bayaran nyo lahat pagdating ng due date. Kung hindi kaya yung buong amount, make sure na wag yung minimum amount ang babayaran nyo. So, pwedeng ulug-ulugan nyo para di kayo mabaon sa interest. Eventually, pag nakita ng bangko na good pair kayo, tataas yung credit limit nyo. And so on and so forth, hanggang tumaas na yung credit score nyo. Number 2, financial planning. Wow, complicated. Pero hindi. Kailangan maintindihan nyo
yung pumapasok at lumalabas niyong pera. Hindi talaga enough yung pakiramdaman lang. Mababaliw kayo sa kakahula saan napupunta yung pera nyo. Kahit magtipid pa kayo, kung hindi naman pala sapat yung pumapasok, bali wala yan. Or kung malaki naman yung income nyo pero wala pa din kayong naiipon, ibig sabihin mas malaki yung lumalabas. So, the only way na maintindihan nyo is pag naglilista kayo ng income and expenses nyo. Sobrang dami ng apps ngayon na pwedeng magamit para dyan. Pero kami, ang ginamit kasi namin is Google Sheets. Number 3, set your goals. Kailangan may long-term at may short-term. For example, long-term goals, for example, pagdating pa lang namin sa Canada, alam na namin, gusto talaga namin ng bahay na sarili namin. Dito, let's say, necessity kasi ang kotse. So, kailangan mo yan, lalo na malala yung winter dito. Tsaka syempre, para makapunta ka sa trabaho or kung saan man. So, mahirap umasa sa public transportation. So, walang choice. Bumalik kami kaagad ng sasakyan, pero yung kaya lang bilhin ng walang hulugan. Basta makapunta lang from point A to point B. Kasi ayaw namin na magkaroon kami ng malaking utang sa bangko para nga makahiram kami pangbili ng bahay namin someday. Ang swerte lang, nung naghanap kami ng sasakyan, bumunta kami sa dealership and maganda yung nakuha namin ng sasakyan. Mura, pero yung talagang gusto namin. In terms of short-term goals naman, let's say in a year, kailangan may masave kami na amount. Para magawa yan, limit lang yung gastos. Let's say, yung eat out, yung pagkain sa labas, pati na din yung mga unplanned na gimmick. Hindi katulad syempre nung mga medyo bata-bata pa, laging gusto, gimmick, or, travel, ganyan. So, medyo limit din yan. If hindi yan planado, hindi kami basta-basta sumusugod. So, isa na rin dyan, syempre, yung shopping ng mga bagay-bagay. Ngayon, medyo with intent na yung pagbili namin. At saka kung meron naman kaming nagagamit, maayos naman, no need to buy something na doble-doble. Okay, number 4, hard work. So eto na guys, cliche pero wala naman talagang ibang sikreto eh. Yan at yan pa din. As immigrants, yan lang ang pwede nyo asahan. Wala kaming pinipili na trabaho. Go lang hanggang sa makapunta doon sa gustong trabaho. Yung makuha mo yung gusto mong trabaho. And day in and day out, focus lang kami sa trabaho. Pero dito sa Canada, makakatulong talaga kung kukuha ka ng additional studies at lalong mas makakatulong kung licensed ka sa craft mo. And number 5, guys, para sa akin, ito yung pinaka-importante. Kung meron mang tatalo sa hard work, yan ay teamwork. Sa totoo lang guys, kung mag-isa lang kayo pupunta dito sa Canada, like many immigrants here, medyo mahirap yan. Pero if dalawa kayo at nagtutulungan kayo, parehas kayong may stable income at magaling kayong mahawak ng pera, hindi yung kanya-kanya, now that's a whole different ballgame. Kung sabay kayo mga ngarap, magpaplano, and you constantly communicate, walang imposible. So, that's it guys. Yan lang naman yung 5 naming tips or secret na hindi naman secret kung ano ba yung magandang yung dapat gawin kung gusto nyo makabili ng bahay. Well, of course, what worked for us may not work for everyone, but given all things equal, pwede nyong gawin din yan. I mean, madali siyang sabihin, pero actually mahirap siya talaga gawin. Kaya nga, aside from, yun nga, dun sa 5 kong shinare, marami pang mga factors dyan.
yung diskarte. Yan, gusto ko sana din i-share siguro next time sa next video yung diskarte namin, lalong-lalo na yung pag-handle namin ng credit card. Yun nga, marami akong mga na-post na yung mga perks, ganyan. Ano ba yung mga nakukuha namin when we use, credit cards. Hindi kasi kami cash or debit. Mostly talaga lahat ng purchase namin cards, and I'll tell you why next time. And maraming, syempre, patience. Yan. At saka focus. Well, yun na nga guys, hindi pare-pareho lahat, but what worked for us may not work for everyone, but yun lang, gusto ko i-share. Napakagandang experience, and ngayon in-enjoy namin tong pinaghirapan naming bahay, and it's I think a very good investment too. So I hope na that helped. Kung interested kayo makabili ng bahay, or gusto niyo bumili sa pang property for investment, pwede rin yan. So anyway, thank you for watching, and hope to see you again. Hanggang sa muli.